Paano nga ba mag-forward at mag-reverse ang isang electric motor? Kapag 3-piece dito ang supply, kailangan lang natin dito baliktarin ang line 1 at line 3 para mag-reverse yung isang electric motor. So kailangan natin dito ng dalawang magnetic contactor, ang isa forward, ang isa reverse. Para pagdating sa reverse na magnetic contactor, baliktarin natin ang line 1 at line 3, so mag-reverse na yung ikot ng electric motor. Ito yung circuit breaker dito symbol, magnetic contactor at overload relay. Sa magnetic contactor, ito yung symbol niya dito. Itong tatlo na to, ito yung forward. Dito naman, itong tatlong contact na to, ito yung reverse na magnetic contactor. So kapag i-start natin ang push button ng forward, itong auxiliary contact normally open dito sa magnetic contactor, maging close yung tatlo na yan. So makadaloy dito ang 3-piece na supply at aandar si electric motor na naka-forward. So ngayon, kapag i-reverse naman natin yan, so kailangan pa natin yan i-stop ulit yung push button. Kapag naka-stop na yan, pwede na natin i-start ang push button ni reverse. So itong contact dito na tatlo, maging close yan, dadaloy dito ang supply at mag-reverse yung ikot ng electric motor dito. So paano nga ba nag-reverse ang ikot ng electric motor pagdating dito sa reverse na magnetic contactor? Dito kasi kailangan lang natin dito baliktarin yung line 1 at line 3. So ito yung line 1 at line 3 dito, pagdating dito sa baba ng magnetic contactor T1, T2, T3, binaliktad natin. Imbis dito ang line 1 at line 3, so dito na natin i-connect yung line 3, dito naman sa kabila ang line 1. So ito na yung mangyari dito sa contact. So itong line 1 dito is nakakonect na dito sa line 3. Ang line 2 dito, naka-steady lang to sa line 2. Ang line 3 is nakakonect na dito sa line 1. So kaya mag-reverse yung electric motor kasi binaliktad natin dito ang dalawang supply, line 1 at line 3. So makita nyo kasi dito, line 1 nakakonect yan. Pagdating dito sa baba ng electric motor, nakakonect na dito sa line 3. Ngayon, yung line 2 dito nakakonect. Pagdating naman dito sa baba ng magnetic contactor, naka-steady pa rin siya sa line 2. Dito naman, ang line 3, pagdating dito sa baba ng magnetic contactor, dito na yan nakakonect sa line 1. So, ibig sabihin yan, binaliktad natin dito ang line 1 at line 3 pagdating dito sa baba ng magnetic contactor. So, kapag naka-on na yan, naka-reverse talaga yan. So, yan ang kailangan natin kapag gusto nating i-reverse ang isang electric motor na naka 3-piece na supply.